Hi everyone! Happy Friday po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. So ang video na ito ay tungkol kay General Torre. Alam natin marami rin sa atin ang nabigla nung bigla siyang tinanggal bilang head ng PNP. Kasi kumbaga kung titingnan natin, halos binigay niya lahat yung kanyang makakaya sa administrasyon ni PBBM. Pero ganun pa man, tinanggal pa rin siya sa pwesto. Ilan sa mga ginawa niya na talagang pinag-usapan ay yung pagpapadala o yung pag-aresto kay Digong at ipadala sa Hague. Ganon din yung pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy. So ilan ito sa mga talagang naging laman ng balita tungkol kay General Torre. At hindi natin maitatanggi, isa rin siya sa pinaka-popular na opisyal ng administrasyon ngayon. Pero yun nga, bigla siyang tinanggal after I think 3 or 4 months lang siya in service as chief of PNP sa hindi malamang dahilan. Iba't ibang mga haka-hakang lumalabas. May mga nagsasabi na dahil na-bypass daw si BBM nung inilipat niya ng ibang area of command itong si Nartates na ngayon ang siyang pumalit sa kanya bilang chief ng PNP. May mga nagsasabi naman dahil may alitan daw sila ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pero lahat na ito puro lang haka-haka. Wala namang confirmation from both sides. In fact, ang sinasabi nga nila ni John Vic at saka ni General Torre na maayos yung samahan nila at hindi ito nasira dahil sa pagkakatanggal kay General Torre bilang chief ng PNP. But anyway, may mga haka-haka ring lumalabas na kaya daw ito nangyari dahil bibigyan siya ng panibagong pwesto ni BBM. May mga lumutang na mga posisyon katulad ng chief ng NBI or di kaya ay mag-head siya ng isang anti-corruption commission. Mga chismis-chismis pa lang din naman ito, pero kung titingnan natin parang imposible na maging chief siya ng NBI dahil sa pagkakaalam ko, ang isa sa mga qualifications para maging chief ka ng NBI dapat lawyer ka. Hindi naman yata lawyer si General Torre. So kumbaga hindi talaga siya qualified para maging chief ng NBI. Pero ganun pa man, antayin na lang natin kung may offer nga bang bago para sa kanya na pwesto sa gobyerno at kung ano ang magiging reaksyon niya, kung tatanggapin ba niya ito o magpapatuloy na lang din siya bilang isang pulis. Kasi kahit pa sabihin natin wala na siya sa pwesto bilang chief ng PNP, pulis pa rin naman siya. At eto nga nagsalita siya kanina at pinapasalamatan niya yung mga sumusuporta sa kanya. Ganon din ipapasalamat din siya sa opportunity na ibinigay sa kanya bilang chief ng PNP, even in a short time. So panoorin natin ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po sa lahat, maraming salamat sa aking mga taga-suporta. Ramdam ko ang inyong pagmamahal at tiwala. Sa gitna ng lahat ng kaganapan at nagaganap, ang inyong mga salita at panalangin ang nagsilbi at magsisilbing lakas at inspirasyon ko. Ikalawa, salamat din sa mga naawa sa akin. Ngunit hinihiling ko sa inyo, huwag niyo akong kaawaan. In spite of my abrupt removal as Chief of the Philippine National Police, okay po ako. Kung meron man tayong dapat kaawaan, iyon ay ang milyon-milyon nating mga kababayan na paulit-ulit na nagiging biktima ng palagiang pagbaha. Sila ang tunay na nangangailangan ng tulong at kalinga sa panahon ngayon, sapagkat hindi naman sila ang dapat laging nagdudusa at naghihirap tuwing tagulan. Ikatlo, inuulit ko na wala akong sama ng loob sa ating Pangulo. Nauunawaan ko na kailangan niyang gumawa ng mga mabibigat na desisyon at ang pagkaalis ko bilang Chief of the Philippine National Police ay isa lamang sa mga ito. Pulis pa rin naman ako and I still continue to serve at the pleasure of the President and our country. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang bagong Pilipinas.